Top 5 evolutions for beginners in Clash Royale. So opinion ko lang to guys, para sa akin ito ang mga top 5 na maganda kunin kapag kakasimula mo pa lang sa game. So simulan natin sa nyo guys, sa Mega Knight. Bakit Mega Knight guys? Kasi siyempre sa ibaba kasi considered as OP tong card na to. Maganda yung effect niya guys pagka ginamit mo. Nagna-knockback siya ng troop. So uso yung sa ibaba yung mga Hog Rider, yung mga tanks, kunyari may mga tanks din, madali siya i-knockback para gamitin pang depensa guys. Yun. Tapos yun guys, yung maganda sa Mega Knight, mabilis din siya gamitin guys. Siyempre pag alam mong marami ng troops yung kalaban, bagsakin mo na ng ganyan, value na agad yun guys. Tapos mahirap magdepensa mga mga players sa ibaba na trophies sa Mega Knight. So kaya ito yung recommended ko sa pang-5. Next guys, ito guys, skeletons. Bakit skeletons? Kasi pag beginner ka pa lang, syempre konti lang evolution shards mo. Usually etong mga evolution na to, maganda to i-fit sa mga kahit anong deck guys. Kasi syempre cycle card siya, 1 elixir lang siya, pwede mo siya gamitin sa Hog Cycle, pwede mo siya gamitin sa mga minor cycle decks. Maraming pwedeng paggamitan ng skeletons guys. So yung maganda rin siya guys, dahil sa ibaba hindi pa nila alam kung paano mag-save ng spell para sa skeletons. So minsan ginagamit nila yung zap arrow sila sa ibang bagay. Pwede mo to gamitin para makuha na extreme value. Kaya maganda to for beginners guys. So next natin guys, tingnan natin, saan ba yung next natin guys? Ito para sa akin hanggang ngayon malakas pa rin to guys. Teka, baka nasa deck ko. Ayun pala, ito pala. Nasa deck pala, kaya pala hindi makakita. So Furnace guys, bakit Furnace? Kasi hanggang ngayon kahit na na-nerf na siya, bumaba na yung buhay, nadeded siya sa poison. Pero ang ganda kasi ng value ng Furnace. Kahit yung regular Furnace guys, maganda na yung value. Paano pa kaya pag yung evolution na Furnace? Kada attack na may lumalabas na Furnace, kada attack na may lumalabas na Fire Spirit. So napakasulit niya pagka hindi siya na spell. So isang katutak na value guys, di siya tinatabla ng swarm. Malakas siya mag-nuke ng mga troops kasi nga ang lakas ng damage ng Fire Spirit. May chip damage siya guys. Kasi laki pa ng range niya. Para sa akin napaka-OP pa rin ng Furnace. Saka pwede mo siya i-fit sa kahit anong deck din guys. Ganun ka-solid yung Furnace. So next, ang sunod na evolution na recommended ko ay itong Evolution Cannon. Yan. Kasi 3 elixir lang siya guys. Siyempre pag beginner ka, maganda talaga pag may defensive building kayo. Para kahit anong iba to ng kalaban mo sa'yo, kaya mong depensahan. Lalo na pag nag-evolve cannon to, ang ganda ng barrage niya, laki ng AoE. Para kang may libreng fireball, pwede mo siya gamitin defensively, pwede siyang offensively tulad na to. Tapos yung maganda dito guys, pwede mo rin siya gamitin sa maraming decks tulad ng, siyempre, Hog Cycle. May gumagamit din ng Electro Giant na to. Tsaka kung ano pa, kahit sa graveyard, minsan ginagamit din to eh. So, para sa akin, ang pinaka top 1 evolution para sa mga beginners, nahulaan nyo na ba guys? Hulaan nyo. Para sa akin ay Evolution Valkyrie. Bakit guys? Una sa lahat, siyempre pagka ginamit itong Valkyrie, maganda dito, AoE yung effect niya guys. Ito nyo. So, kahit maraming troop na yung kalaban, siyempre pag sa ibabang ladder, lower trophies, kapag nanalapag yung mga tao, so madalas maglalagay sila ng skeleton army, tapos mag-goblin down kasi. Siyempre isang lapag mo nito, ubus agad yun. Ay, maganda pa dito guys, ang ganda nung vacuum niya guys. Kita mo, kahit isang golem Night Witch push, ilang elixir yan? 12 elixir. Kayang-kaya depensa ng isang Valkyrie lang guys. Ganito kalupit tong card na to. Kahit na na-nerf yung HP niya sa evolution, solid pa rin siya guys. Tingin ko dapat ma-nerf tong vacuum. Masyado kasing malakas yung AoE niya. Tingin ko dapat litan yung AoE. Tapos may damage din pa sa air, no? Kapag umatake siya, kahit yung air damage, ay kahit yung air troops na-damage. Kaya napakaganda talaga tong card na to. Sulit for beginners. So saan ba siya pwede gamitin? Sa Hog pwede mo gamitin, sa graveyard. Tsaka kung minsan sa golem ginagamit nga rin to eh. Sobrang versatile
versatile na tong card na to at napakadali gamitin for beginners. So yun na lang guys. Sana nag-enjoy kayo guys. For more content like this, please follow my page. Ito mga opinion ko lang to guys. Kung may mga iba pa kayong deck na iCard na tingin nyo na dapat isama ko sa listahan na to, i-comment nyo lang sa comment section. Thank you for watching. Bye-bye.